Sa ikatlong baitang ng hagdan ng bahay niya naupo at nag-usal si Delio. Nagamit ang ibinigay sa kanya ng nakilala niyang ermitanyo, isang talandro na naglalaman ng mga kumpletong dasal para sa pag-aangkin ng isang birtud. Kasama nun ang isang itim na pusa. Sinabi ng ermitanyo na, "Sa pagkamatay ng pusa, bago mag-alas 12 ng gabi, ay basahin mo ang talandrong yan, simula sa kaliwa, papaikot sa kanan. Nabitbit ang pusang yan. Pagkatapos mo yang basahin, mag-akyat panaog ka sa hagdan mo ng 9 na beses. Pero dapat yung ika-9 na paglalakad mo sa hagdan, pababa. At dapat ay nakahanda na ang butas sa harap mismo ng hagdan ng iyong bahay. Doon mo ililibing ang pusa. Pagkatapos mo yung tabunan, ay humarap ka sa kanang bahagi na naaayon sa pagkakaharap mo sa pinaglibingan mo ng pusa, at dasalin mo ng 3 beses ang Ama namin. Pagkatapos noon ay humarap ka sa iyong kaliwa at dasalin mo rin ang Aba Ginoong Maria ng 3 beses. At sa panghuli, humarap ka ulit sa pinaglibingan mo ng pusa at dasalin mo ng 3 beses ang sumasampalataya. Yun ang 9 na dasal na magiging pundasyon ng iyong birtud. Kaya ginawa yung tagta-3 beses. Pagkatapos nun ay tumalikod ka na at wag na wag ka nang lilingon sa inilibing mong pusa. Diretso ka na sa loob ng iyong bahay. At sa 9 na araw, sa bawat araw na nakapaloob dito, 1 beses ka lang pwedeng lumabas sa iyong bahay. Dahil 2 beses mo lang pwedeng daanan ang inilibing mong pusa sa 1 araw. Ibig sabihin nun, iho, ay kung lalabas ka para magtrabaho at kung uuwi ka para magpahinga o matulog. Kaya't gamitin mo ng maayos ang paglabas at pagpasok mo sa bahay mo. Sa loob lang naman yun ng 9 na araw. At sa ika-9 na araw, hukayin mo na yun ng alas 9 ng umaga. At doon mo na makikita ang birtud na sinasabi ko. Gawin mo yon sa unang paglabas mo ng bahay nyo. Bilin ng ermitanyo. Oho, tatang, sagot naman ni Delio. 1997, Ibayo, Baler Maria Aurora. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Kwento ho ito ng mismo kong pinsan, mga kabagis, na taga Maria Aurora din. Kaya anak siya mismo ng kapatid ng aking ama na isa ring lalaki. Sa mga panahong ito ay 24 anyos na si Delio, binata, at nasa kanya na ang birtud ng pusa dahil sa mga tagubilin lang na sinabi sa kanya ng isang ermitanyo. Siguro ay nagtatanong naman kayo kung paano nakilala ni Delio ang matandang ermitanyo. Ayon sa aking pinsan na kwento patungkol kay Delio, kasalukuyan na manananghalian na siya sa gilid ng daan kung saan naman ay siyang tapat ng kanyang bukirin sa gilid. Kasi doon ay may isang matandang puno ng akasya. Doon siya sumisilong pag ito ay namamahinga. Tanghaling tapat pa noon at napakaalinsangan. Nang walang ano-ano, nung susubo na sana si Delio, habang nakaupo pa lang siya sa lupa. Alam nyo na yung tipikal na pagkakain ka sa bukid na nakataas ang 2 paa o tuhod mo. Dahil nga sa nakasalumpak ka lang sa lupa, ganun. Sa mga nakaranas ng ganito, comment nyo na lang kung naranasan nyo. Pero kung hindi, ibig sabihin rich kid ka noon siguro. Balik tayo sa kwento. Nung susubo na nga sana si Delio, nagulat ito nang may nagwikang isang matandang gusgusin ang itsura at humihingi sa kanya ng makakain. Medyo nabigla lang si Delio dahil nga hindi man lang niya naramdaman kung saan nanggaling iyon. Dahil wala naman siyang nakikitang naglalakad o naririnig man lang na padyak ng paa na papalapit sa kanya. Basta bigla na lang lumitaw yun nung pagyuko niya para sumubo. Humihingi yung matanda ng pagkain at maiinom.
Wala namang naging problema yon kay Delio dahil pagkain lang naman yon. At ang baon lang naman yun noon ay bagoong at kamatis na sausawan at inihaw na tilapia. Tapos ay may kasama pa itong sardinas. Sige Manong, kaso ala kong extra na plato o baunan. Pero teka, kunin ko na lang yung takip ng kaldero, doon na lang ako kakain. Dito na ho kayo sa baunan ko, salita ni Delio. Ngumiti lang naman noon ang matanda kay Delio at ibinaba ang hawak nitong bayong. Pagkaabot ni Delio ng kanyang baunan, linantakan ng matanda ang ibinigay nitong pagkain. At pagkatapos nilang kumain, ang sarap! Salita ng matanda na may kasamang tawa pagkatapos nitong uminom ng tubig. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo, Delio, at alam ko talagang busilak ang iyong kalooban. Sa'yo nababagay ang mga lihim na aral para makatulong ka sa mga kapuspalad. Ha? Ngayon ko lang ho kayo nakita, Manong. Paano nyo ako napagmamasdan? At paano nyo nalaman ang aking pangalan? Sa pagkakaalala ko, hindi pa ako nagpapakilala sa inyo, Manong. Hindi na importante yon, Delio. Siya, bilang kapalit ng walang pag-iimbot ng pagkain sa akin, nasagisag ng kaibuturan ng iyong puso na makatulong sa iba, ibibigay ko sa iyo ito. Habang sinasalita yon ng matanda, parang may kung anong kinakalkal ito sa kanyang bayong. At nung ilabas niya ito, isa yung puting panyo na may nakasulat na mga sari-saring salita. At yun na nga yung talandro. Pagkatapos ay may inilabas na rin itong isang itim na pusa. At ayon pa sa matanda, pagkaabot na nito sa tamang araw, ay mamamatay na lang ng kusa yung pusa para maibigay no ng birtud na mapupunta nga kay Delio. At kinuha yun ni Delio noon dahil parang sa kanya naman kapanipaniwala naman ang mga sinasabi ng matanda. Tsaka meron din naman kasing paniniwala si Delio sa mga ganong bagay. Nung makuha yun ni Delio, naglakad na papalayo yung matanda sa tanghaling tapat na yun. Tinitignan pa ni Delio noon ang matanda habang naglalakad ito ng papalayo sa kanya, hanggang sa umihip ang hangin. At napuwing si Delio ng alikabok na mula sa daan. At pagmulat niya ng kanyang mata, wala na ang matanda. Nanayo ang buhok noon sa katawan ni Delio dahil napakahiwaga ng mga nangyari sa kanya nung araw na yun. Sa parting hawak na ni Delio ang birtud tayo sa kwento, mga kabagis. Bukod sa pagbubukid noon ni Delio ay nanghihilot na siya at nanggagamot ng mga kapuspalad din sa kanila. Hindi alam ni Delio, pero nung hanggang sa mahawakan na niya ang birtud ng pusa ay nagkaroon na rin siya ng kakayahan na manggamot dahil na rin sa talandro na hawak nito na may iba pang nakasulat sa likod noon sa pamamaraan din ng panggagamot. Isang binatang manggagamot na noon si Delio. Pero sa kabilang banda, sabi nga nila, sa bawat kapangyarihan na iyong matatangan sa normal man na buhay o sa kababalaghan ay meron itong kaakibat na sakripisyo at may mga nilalang din na kontra sa iyo. Dahil sa kumakalaban na noon ng mangkukulam, mambabarang, mga elemento ng kadiliman itong si Delio. Karamihan doon ay para sa kanyang nagiging pasyente. Pero ang hindi malilimutang karanasan ni Delio ay nung nakalaban niya ang isang mambabarang na aswang. Dahil ayon sa kanya, yun na ang pinakamalakas niyang nakalaban sa satanang pagtatangan nito ng birtud ng pusa. At alam niyo, mga kabagis, sa kondisyon ng kapangyarihan ng birtud,
para hindi ito mawalan ng bisa. Pag nasusugatan itong si Delio ay hindi pwedeng makita ito ni Numan dahil sa mawawalan ng bisa ang birtud nito. At may isa pang kondisyon ang birtud niya. Kapag nakikipaglaban siya sa kumbating espiritual man o pisikal, hindi siya pwedeng makaapak ng tubig dahil hindi uubra ang birtud niya pag nangyari yun. Nang isang araw, habang papauwi na noon si Delio sa kanyang bahay, medyo padilim na noon. Katatapos lang magpagapas ni Delio ng kanyang palayan. At kinaumagahan pa lang noon ang schedule ng pagtitracer ng kanyang palay na natipon. Nang walang ano-ano, ay sumalubong sa kanya ang kanyang tiyo kasi asawa yun mismo ng tiyahin niya. Pinapatignan niya noon ang kanyang asawa dahil sa kakaiba raw ang mga kinikilos nung si Aling Tisay. Yun yung tawag nila sa tiyahin ni Delio sa kanilang lugar. Dahil bukod sa maganda ang kanyang tiyahin ay napakaputi rin nito. Agaran naman na pumunta doon si Delio upang tignan ang kalagayan ng kanyang tiyahin. At sa unang tinginan pa lang noon ni Delio, sa paghawak niya lang sa pulso ng kanyang tiyahin. Barang, isa itong barang, salita ni Delio. Pero hindi lang basta isang uri yun ng barang ayon sa kanya, kundi may halo yun ng pang-aaswang. Nang nakaramdam si Delio ng kung anong mga nilalang sa labas, binuksan niya ang bintana at doon ay nakita niya ang 5 nilalang na may mga maiitim na kulay pero korting tao. Nakatayo yun sa gilid mismo ng bakuran ng tiyahin niya. At tanging mga mata lamang noon ang iyong maaaninag dahil sa kakaibang pagkakulay pula nito na parang singpula ng dugo. Mga engkantong itim. Mga engkantong itim ang mga yun, at alam ni Delio na yun ang mga nagbabantay o nagpapagana sa kapangyarihan ng pambabarang sa kanyang tiyahin. Kaya pala napakalakas ng mambabarang at hindi niya ito mahuli-huli dahil may mga negatibong nilalang o aura o mga kampon ng mambabarang na aswang ayon kay Delio na pumuprotekta sa kaluluwa ng mambabarang para hindi niya ito mahuli sa katawan ng kanyang tiyahin. Tiyo, antayin mo ako dyan. Kukunin ko lang mga ilang gamit ko sa bahay. Wika ni Delio sa tiyuhin nito. Umuo naman agad noon ang tiyuhin niya. Pero bago umalis si Delio, pinakuha niya pa ng 2 basong tubig ang kanyang tiyo. Pagkatapos ay binulungan niya ito ng mga usal at sinabing ipainom lahat yon sa tiyahin niya. Hanggang sa maramdaman nito na naiihi na siya. At pag naiihi na ang tiyahin niya, ilagay niya ito sa garapon na malinis, yung may takip. Bili ni Delio sa kanyang tiyuhin. Pakitulungan na lang si Tiya, Tiyo. Babalik agad ako. Pasumpa ang ginawang barang kay Tiya. At hindi insekto ang ginamit, kundi kaluluwa mismo ng isang nilalang ng kadiliman. Basta itabi niyo na lang yung ihi ni Tiya. Pagpapaalam ni Delio na bilin at tumangulang naman noon ang kanyang tiyo na alalang-alala sa mga nangyayari. Nang habang naglalakad na si Delio papauwi sa kanilang bahay, narinig niya ang isang tunog ng lalang na animoy paniki. Pero mas kakaiba lang yung tunog, parang mas malaki yun ng higit. Pagtingala ni Delio sa langit, doon ay nakita niya ang isang napakalaking ang paniki. Lumilipad iyon patungo sa direksyon ng bahay ng kanyang tiyahin kasi papasalubong yun sa daan niya. Doon ay napabigkas si Delio ng lintik. Talagang balak niyang patay ng tiyahin ko. Kasabay ng pagsambit niya noon ay tumakbo na si Delio dahil alam niyang yun yung aswang na mambabarang na balak kumuha ng kaluluwa ng kanyang tiyahin. Sandali pa ang lumipas ay nakuha na ni Delio ang ilan sa mga gamit nito. Sabay takbo na niya ulit papunta sa bahay ng tiyahin niyang si Tisay. Itinali na noon ni Delio sa kanyang ulo ang panyo na ibinigay ng matandang ermitanyo sa kanya. Yung naglalaman ng buong talandro
Pagkabalik ni Delio sa bahay ng kanyang tiyahin, doon ay nahihanda naman na ng kanyang tiyo ang ihi ng kanyang tiya. "Akin na, tiyo," apurang sambit ni Delio. Sabay lapit niya sa kanyang tiyahin na nooy nakahiga, na para bang pahina ng pahina sa bawat tunog ng malaking paniki na nooy umiikot na lumilipad sa tuktok ng bubungan ng tiyahin niya. Gumupit ng konting buhok ng kanyang tiyahin si Delio. Pagkatapos ay inihalo niya ito sa ihi rin ng kanyang tiyahin. Matapos yun ay may kinuha pa si Delio nun sa kanyang bag kung saan nakalagay ang kanyang gamit. May hinugot siya doon na parang bote ng alak at isang nangangalawang na pako. At muli ay inihalo din niya yun sa ihi ng kanyang tiya sa garapon. Sabay nagpakuha na rin siya ng asin sa kanyang tiyo at inihalo din niya yun sa garapon ng ihi. Pagkatapos nun ay nanghiram pa siya ng kumot sa kanyang tiyo. At pagkaabot yun ng kanyang tiyo ay ibinalabal niya yun sa buo niyang katawan, abot hanggang paanan niya. "Diyan ka lang, tiyo. Hayaan mo lang nakabukas ang pintuan mo. Lalabas ako sa bakuran niyo." Pagsambit noon ni Delio ay lumabas na ito na nakabalabal sa kanya ang kumot at daladala ang nakagarapon na ihi ng kanyang tiyahin na may nakahalong buhok rin noon at iba pa. Panay pa rin ang tunog ng napakalaking paniki sa tuktok ng bahay ng tiyahin ni Delio. At iikot-ikot lamang yun sa paglipad na parang may inaabangan. At nakikita pa rin ni Delio ang 5 itim na engkanto sa bakuran ng kanyang tiyahin. Pero hindi na rin umiimik si Delio. Dahil sa kanyang pag-aapura, itinali niya noon ang kumot upang hindi yun humiwalay sa kanyang katawan. At nag-umpisa itong maghukay sa parang ng kanyang tiya, gamit ang pala na dala rin niya sa kanyang pagbalik sa bahay ng kanyang tiya, kasama ang isa pang itak. Nang nakahukay na siya ng saktong matatabunan na ng husto yung garapon na hawak niya, inilagay niya ang garapon sa hukay. Pagkatapos ay agad niya rin itong tinabunan habang nag-uutib ito ng mga salitang Latin. Pagkatapos niya yung tabunan at patarin, lumuhod doon si Delio na inilagay sa kanyang tabi yung itak niya. Tapos ay parang nagdasal ito. Pumikit pa nga siya eh. Pero sandali lang naman yun. Pagmulat niya ng kanyang mata, agad niyang dinampot ang kanyang itak. Tapos ay tusok niya sa lupa kung saan niya inilibing ang garapona at inulit niya ang pagtusok ng itak sa lupa ng 3 beses. Doon ay may narinig si Delio, pati ang kanyang tiyo at tiya sa loob ng bahay. Paghiyaw yun ng mga kakaibang nilalang na para bang nasasaktan sa ginagawa ni Delio. Nang marinig yun ni Delio, tinignan niyang muli ang paligid at nawala na yung mga itim na engkanto. Ngunit patuloy pa rin ang pagpagaspas ng malaking paniki sa tuktok ng bahay. Doon ay nagwika na si Delio ng, "Ngayon, wala na yung mga alaga mo na pumuprotekta sa'yo sa loob ng bakuran. Isusunod na kita." Pagkatapos niya yung sambitin, doon ay tumayo si Delio at itinaga niya ang itak sa lupa kung saan nakalibing din ang garapon sa direksyon ng silangan. At pagtaga niya, nagwika pa ito ng, "Ngayon, tignan natin." Salita pa niya ng pabulong, tapos ay taga niya ulit sa lupa. Pero pinasalungat niya yun sa una niyang pagtaga. Bali ayon sa kwento ng mga taga-Ibayo, pakrus yung ginawang pagtaga ni Delio. At doon ay walang ano-ano, ay nalaglag na lang yung napakalaking paniki sa mismong tapat ng pinaglibingan ni Delio na siya ring pinaggawan niya ng ritual. Pinuhat ni Delio noon ang paniki na naghihinalo at ipinako niya ang magkabilang pakpak nito sa malaking puno. Sa makatuwid ay nakasabit na doon yung malaking paniki. Sa pagsikat ng araw,
makikita natin ang kinukubli mong pagkatao. Salita pa niya pagkatapos niyang ipako iyon. Sinabihan ni Delio noon ang kanyang tiyahin, pati ang kanyang tiyo, na maghintay sila hanggang sa pagsikat ng araw. Dahil sa ginawang ritual upang gagamot ni Delio ay hindi pa daw lubusang gumaling ang kanyang tiya. At bilin lang ni Delio na hayaan lang na nakabukas ang pintuan. Nagdaan ang mga ilang oras. Nung papasikat na nga ang araw, binabantayan pa rin ni Delio at ng kanyang tiyo ang kanyang tiyahin na nooy nakahiga. Nang bigla na lang bumangon ito sa kanyang pagkakahiga na hawak-hawak ang kanyang katawan. Saksing buhay ang asawa ni Tisay. Lumabas ang isang uwak sa bunganga ng tiyahin ni Delio. Buhay na buhay ang uwak na yun at sa paglipad nun ay diretsyong lumabas sa pintuan nila agad yun at sinundan naman yun ni Delio ng tingin at lakad. At pagkalabas niya ng bahay ay nakita niya na sumanib ang uwak na yun sa ipinako niyang paniki sa puno. At doon ay unti-unting nagbago ang itsura ng paniki at nagiging isang tao na, isang babae yun na may katandaan na. Nalaglag yun sa puno dahil sa nawala na nga yung pakpak nito na ipinako ni Delio at buhay na buhay pa iyon. At sa mga nangyari nga na yun, gumaling ang tiyahin din ni Delio. Minarapat ni Delio na ipakita ang babaeng yun sa kanyang tiyahin at tiyo. At doon na nalaman ni Delio na isa yung dayo. 7 buwan na ang nakakaraan nang dumating ito sa kanilang baryo. At naging kaibigan nyo ng kanyang tiyahin na si Tisay. At nung magkasama sila noon, may ipinakain pala na kakanin ang babaeng yun sa kanyang tiya para gawin ang pambibiktima upang aaswang nito dahil ibang klase ang ginawang barang kay Tisay. At ayon naman sa babae, na pangalanan na lang natin Gloria sa kwento, nagawa niya ang mga bagay na yun kasi nais nitong kunin ang kabataan at kagandahan ng tiyahin ni Delio na si Tisay nga dahil sa napakaganda nga nitong si Tisay. At ayon pa sa matandang babae, paupod na ang mga kaluluwang na biktima nito na nagpapanatili ng lakas at kabataan niya. Itong si Gloria, ang mambabarang na aswang. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, nung pinagdesisyon ni Delio ang kanyang tiyahin kung papatayin ba nila iyon, hindi nila yon ginawa at pinakawalan nila ang mambabarang na si Gloria dahil naawa ang tiyahin ni Delio. At pinalayas na lamang nila iyon sa kanilang baryo. At pagkatapos nga ng mga kaganapan ng umagang yun ay umuwi na si Delio. At dun niya palang tinanggal ang balabal o pagkabalot niya ng kumot sa katawan nito. Pagtanggal niya nun, dun na lumantad ang mga sugat ni Delio sa kanyang katawan. Buwis buhay pala ang ginawa niyang pagliligtas din sa kanyang tiyahin. Dahil nung ginawa pala niya ang ritual sa kada tusok o taga niya sa lupa ng itak ay pagbalik din sa kanya noon bilang singil sa kapangyarihan na ginagamit niya upang patayin yung mga engkanto at pahinain yung mambabarang. Kaya niya piniling balutin ang kanyang sarili ng kumot dahil hindi yun pwedeng makita ng ibang tao maski ang tiyahin at tiyo niya. Pero hindi sana magagawa ni Delio ang bagay na yun, ang pag-inda niya ng mga sugat at manatiling buhay. Dahil yun sa ibinibigay na kapangyarihan ng birtud ng pusa. Kaya kaya niyang gumawa ng mga delikadong sakripisyo para lamang sa mga pasyente nito. Hindi maliwanag sa kwento ng pinsan ko kung sa kaliwa o kanan ng tangan ni Delio. Pero ang mahalaga ay ginagamit niya yon para sa mabuti. Alam ko mga kabagis, may mga nakalaban pa itong si Delio, pero hindi na naikwento ng pinsan ko yung iba.
dahil sa pauwi na rin sila nung napag-usapan namin ito. Pero huwag kayong mag-alala. Marami namang way ng communication sa online. Malay natin, maikwento pa sa akin ng pinsan ko yung iba. Ang kwento tungkol kay Delio na may tangan ng birtud ng pusa. Alam nyo mga kabagis, may kwento pa ito na isa. Nung nakalaban niya daw yung mamumugot ng ulo, kung tawagin nila sa kanila. Sa tulay. Sa tulay naman yon. Pero hindi literal na mamumugot ng ulo. Yung physical, hindi ganon. Kundi parang ang pinupugutan nun ay yung mismong kaluluwa ng tao. Tapos ay mamamatay yon. At ang masaklap ay kusang magpapakamatay yung tao. Na para bang nakapailalim na siya sa spell or kulam. Sa makatuwid parang kontrolado na siya nung mamumugot. Ganon. Pero hindi ko kasi naklaro yun eh. Kaya malay natin, pag nakapag-chat kami ng pinsan ko, ayusin natin yon. So ganun pa rin. Sa talim na lang tayo mag-shoutout mga kabagis kasi dun naman halos ang gusto ng iba na magpa-shoutout. Salamat sa suportang tunay.